Génesis kapitulo 35 versikulos 1 at 39. Bumalik si Jacob sa Betel. Ngayon, sinabi lang Diyos kay Jacob, "Maghanda ka, pumunta ka sa Betel at doon manirahan. Gumawa ka ng altar doon para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau." Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Maglinis kayo ng inyong mga sarili at magbihis ng malinis na damit. Pagkatapos, pupunta tayo sa Betel at gagawa ako roon ng altar upang sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at aking kasama kahit saan ako pumaroon." Kaya ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan pati na ang kanilang mga hikaw. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, nagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan. Kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Nakarating sila Jacob at ang kanilang kasama sa Luz na tinatawag ding Betel, doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Betel dahil nagpakita sa kanya roon ng Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca, kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebinto na nasa paanan ng Betel. Tinawag iyon na punong kahoy na Alon Bakut. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon hindi ka na tatawaging Jacob kundi Israel na." Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Ako ang Diyos na makapangyarihan. Magkakaroon ka ng maraming anak, magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi." Pagkatapos, umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob. At si Jacob ay nagtayo roon ng batong alaala kung saan niya nakausap ang Diyos. Binuhusan niya agad ng alak ang bato bilang handog na inumin at binuhusan din niya langis ng olibo. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Betel. Umalis si Jacob at ang kanilang sambahayan sa Betel. Manganganak na noon si Raquel. Malayo pa sila sa bayan ng Efrata, sumakit na ang tiyan ni Raquel. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, "Huwag kang matakot, Raquel, lalaki na naman ng anak mo." Isinilang ang sanggol, ngulit nasa bingit ng kamatayan si Raquel. Bago siya malagutan ng hininga, pinamalanan ni Raquel ang sanggol na Ben-Oni, ngulit pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Efrata na tinatawag ngayong Bethlehem. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel na palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy sina Jacob sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kabilang panigib ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng kanilang mga telda. Habang nakatira roon sina Jacob, sumiping si Ruben sa Bilha na isa sa mga asawang alipin ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya. May 12 anak na lalaki si Jacob. Ang mga anak niya kay Leah ay sina Ruben na panganay, sina Simeon, Levi, Huda, Isakar at Zebulon. Ang mga anak niya kay Raquel na sina Joseph at Benjamin. Ang mga anak niya kay Bilha na alipin ni Raquel ay sina Dan at Neftali. Ang mga anak niya kay Zilpa na alipin ni Leah ay sina Gad at Asher. Silang lahat ang anak na lalaki ni Jacob na isinilang sa Padan Aram. Pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron. Ito ang lugar na tinirhan ni Isaac na siya ring tinirahan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng 180 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay. Inilibing ni siya ng kanyang mga anak na sina Esau at Jacob. Ang tawag ng Diyos hindi pwedeng ipagpaliban. Si Jacob bumalik sa Bethel, iniwan ang mga Diyos-Diyosan at doon pinagtibay ang pangako. Hindi na Jacob, kundi
Israel. Pero kasabay ng biyaya ang pagkawala. Namatay si Rachel sa panganganak at iniwan si Benjamin. Nagpatuloy ang paglalakbay pero hindi na pareho. May kasalanan sa loob ng pamilya, may bigat na daladala. At sa huli, bumalik siya sa kanyang ama. Si Isaac namatay sa katandaan at sa isang tahimik na sandali, magkasama sina Jacob at Esau. Isang kabanata ang natapos, pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil ang kapatid na hindi pinili ay naging makapangyarihan. Si Esau hindi pinili pero hindi rin naiwan. Mula sa kanya, umusbong ang mga pinuno, mga hari, isang kaharian na naunapati sa Israel. Edom, lumago, lumawak, namuno. Bago pa magkaroon ng hari ang Israel, may mga hari na sa Edom. Kung hindi siya ang pinili, bakit siya pinagpala? Genesis 36. Mula sa ArcLight Studios kung saan nabubuhay ang kasulatan, manatiling tapat, manatiling mausisa, at manatili sa kanyang katotohanan. Abangan ang buong pelikula